Pag napapagandaan sila ng pagkain, naipaglalaban ng mga damit. Yung bunso ko, 3 taon ko pa lang po yung iniwanan na siya. Ngayon, 9 years old na yun. 9 years old na siya. Yung mga alis ko, ganun pala ngayon. Nag-uwi ko last year, mas natatangkad pa po yun sa akin. Ma'am LB Masigon. Hello, sis, God bless. Thank you po. Kuya Paul, yes, mag-sorry na lang. Mabait naman ang pamilya at sa Luna. Kawawa din si Chris na nadadamay. Sorry, Chris, na kung nadamay na kita. Pero hindi man yun ibig sabihin na nagano ko, damay kita dun. Hindi. Wala ka namang kinalaman dun. Wala kinalaman si Chris. Ayan, Maria Ashley, sis, nasasakitan ako. Sorry, Maria Ashley. Ang Christina Nix Vlog, wala akong sinabi na masama. Ano sinabi ko, salamat, humingi ka ng pasensya kung tatanggapin nila yung paghingi mo ng, opo. Bukal po yun sa aking kalooban na manghingi ng tawad, ng sorry. Ibibinababa ko yung aking pagrespeto at pagpapakumbaba. Kalit lang po ako na tao. Wala pong mawawala sa akin. Alam ko na sila, kung matutuloy ito, malaking tao si Sir Paul. Million subscriber yan. So, ayan. Mga kabayan ko. Kumusta po kayo? Andito na naman po ako. Welcome po kayo sa aking YouTube channel. Mga kabayan ko dyan. Luzon, Visayas, Mindanao. Hanggang sa ibang bansa. Kung saan mayroong mga Pilipino, mga OFW dyan, katrabaho para sa kanilang pamilya. Kumusta po kayo dyan? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan at malayo sa karamdaman, mga kabayan ko dyan. Okay? Ingat-ingat lang kayo dyan sa bawat araw na yung ginagawa. Saan makaipag ng mundo na roon? Welcome po kayo dito sa aking YouTube channel, Randy Channel. Subscribe, like, share, and comment. At iskipan. Okay? So, ayan. Tulad dati, bago ko mag-umpisa, shoutout muna sa mga hinahanga natin ng mga charity vlogger. Kay Pugo Biyahero, kay Katekram, kay Kuya Bal, Ate Jack, kay Kalinga Prab, sa mga viewers niya, kay Miss Ivana Lawi at kay Senator Rapatulpo, at kay Krishna, mga Krishna supporter. Kumusta po kayo? Welcome po kayo sa aking YouTube channel. Mga Chris Popanatic, kumusta po kayo? Welcome po kayo sa aking YouTube channel, Randy Channel. Subscribe lang po, like, share, and comment, at skip. Okay? So ito, tuloy tayo. Ito, bibigyan naman ako ng comment, reaction, patungkol doon kay Kumaring OFW, mga kabayan ko. Good news para sa inyo, mga kabayan ko, kung di pa kayo nakapanood ang live ni Kumaring OFW, siya po ay humingi ng tawad at buong kababaang loob na humingi ng tawad, ng sorry kay Pugo Biyahero at sa pamilya niya. Sa mga nasabi niya, nung nakaraang mga live video niya. At yun naman talaga, mga kabayan ko, ang inaasahan natin. Di ba, mga kabayan ko? So, good news ito. Good news. Lalong-lalo na doon sa mga buzzers. Di ba? Good news to para sa mga buzzers. Na sobrang binas itong si Kumaring OFW dahil doon sa kanyang mga sinabi nung nakaraang live upload niya. Di ba? Siguro naman, matatanggap nyo na kayo mga buzzers. Huwag nyo nang gatungan pa. Huwag nyo nang gatungan pa. At tanggapin natin na nanghingi siya ng sorry. Public apology ang tawag dito dahil mismo sa kanyang live sinabi niya at napapanood ng nakararami.
Di ba? At least, hindi na makakarating doon sa tulpo. Yun ang pinakamaganda doon. At hindi na maitutulpo si Pugong Biyahero. O, di ba? Siguro naman, kung mapapanood ni Pugong Biyahero, sino ba naman si Pugong Biyahero? May tao rin naman siya. At may damdamin. Bakit hindi niya matatanggap yun? Bagamat nasabi niya na dito ni Kumaring OFW yung kanyang buong kababaang loob ng paghingi ng tawad sa kanya at sa pamilya ni Pugong Biyahero. O, di ba, mga kabayan ko? Maganda ito. At yun naman talaga ang nararapat. Di ba? Sinabi ko mga nakarang upload video ko, di ba? Kung may naging kasalanan man si Kumaring OFW, humingi siya ng tawad kay Pugong Biyahero. Di ba ganun yan? At kung may nasabi man si Pugong Biyahero, kung may naging nasabi man siya kay Kumaring OFW, humingi rin siya ng tawad. Di ba ganun yan, mga kababayan ko? Hindi yung magtataasan sila. Di ba? Walang mangyayari. Dahil ang totoo, pag gano'n ang nangyari, na magtataasan sila sa ere, pareho sila talo. Di ba? Pareho sila talo. Di ba ganun yan, mga kabayan ko? Kasi ganito yan eh, mga kabayan. Yan ang sabi ko, pareho sila talo. Merong mga taga-suporta si Kumaring OFW na binaba si Pugong Biyahero. May taga-suporta si Pugong Biyahero na binaba si Kumaring OFW. So yung dalawa na grupo na yan sa magkabilang panig ay nagsasalpukan. At ang naiipit, itong dalawa. Si Pugong Biyahero at itong si Kumaring OFW. Diba? So, ang ibig sabihin, pareho sila talo kasi sila naiipit sa gitna eh. Dahil sa kanya-kanilang supporter. Oo, maraming taga-support si Pugong Biyahero. Pero hindi lahat ng followers si Pugong Biyahero ay nanonood. Hindi nila alam yung nangyayari. Hindi nila alam nangyayari kasi hindi lahat aktibo na nanonood. Nakita nyo, milyon ang subscriber ni Pugong Biyahero, di ba? Panoorin natin yung mga previous upload niya. Umaabot lang ng 200,000, 300,000. Yun lang yung nanonood sa kanya. Nagbibilang pa ng araw bago umabot ng ganun. O, di ba? Tapos, kung matutulpo si Pugong Biyahero at nagpatulpo ito si Kumaring OFW, mapapanood siya ngayon ng halos nakararami mga viewers dahil ang tulpo ay napakaraming viewers at nanonood dito. At maaaring silang pagpistahan ng mga followers nila. Lalong-lalo na mga buzzers. Di ba? Ganun yan mga viewers ko. Maaaring sila pagpistahan. Di ba? Papaano na yung iniingatang pangalan ni Pugong Biyahero kung ipapatulpo ni Kumaring OFW? Di ba? Di ba ganun yan? So, ang maganda rito, tama yung ginawa ni Kumaring OFW. Humingi siya ng tawad kay Pugong Biyahero at sa pamilya Pugong Biyahero dahil doon sa mga pinagsasabi niya. Di ba? Kasi wala namang basihan talaga. Yun naman talagang totoo. Bumabase lang siya doon sa mga upload video ni Pugong Biyahero. Di ba ganun yan, mga kabayan ko? Kaya tama lang ginawa niya. Ito, panoorin natin. Kumuha ko doon sa video clip ni Kumaring OFW doon sa paghingi niya ng tawad kay Pugong Biyahero. Ito, panoorin natin mga kabayan ko. At kayo na humusga kung ano masabi ninyo. Okay? Dito kay Kumaring OFW. Kung saan ayon kayo sa sinabi niya. Okay? Panoorin natin ha. Subscribe lang po kayo mga kabayan ko kung di pa kayo nakapag-subscribe. Ito. Dapat patawarin at hindi kimkimin ang galit, pray ng kay Lord.
palagi, hindi kanya pababayaan. Yes po. Thank you, Ma'am Rena. Ma'am Christina Miss Vlog. Sorry. Mama Daphne and Gonzales, ayan. Thank you. Ma'am Evelyn Vidal, don't be cry, God bless. Hindi ko man po kasi mapigilan yung aking damdamin. Ang bigat. Kaya sorry po kung naiyak ako. Sobrang bigat po talaga kasi. Alam niyo yun, yung araw-araw na pagising mo na hindi mo mayayakap yung mga anak mo. Hindi mo nagagabayan yung paglaki nila. Yun yung pinakamasakit na part ba sa akin. Sa akin yun na hindi lang kahit sino. Sa akin yun kahit isang nanay. Para sa mga anak ko, yun yung sakit. Kasi, hindi ko malaman pag napapagandaan sila ng pagkain, na ipaglalaban ng mga gabi. Yung bunso ko, 3 taon ko pa lang po yung iniwanan na siya. Ngayon, 9 years old na siya. Yung mga alis ko maliligdan pala ngayon. Nag-uwi ko last year, mas natatangkad pa po yun sa akin. Ma'am LB Masigon. Hello sis, God bless. Thank you po. Kuya Paul, yes, mag-sorry na lang. Mabait naman ang pamilya at sa Luna. Kawawa din si Chris na nadadamay. Sorry Chris na kung nadamay na kita. Pero hindi man yun ibig sabihin na gano'n ko damay kita dun. Hindi. Wala ka namang kinalaman dun. Walang kinalaman si Chris. Ayan, Maria Ashley, sis, nasasakitan ako. Sorry, Maria Ashley. Pag Christina Mix Vlog, wala akong sinabi na masama. Ano sinabi niyo? Salamat. Humingi ka ng pasensya kung tatanggapin nila yung paghingi mo ng opo. Bukal po yun sa aking kalooban na manghingi ng tawad, ng sorry. Ibibinababa ko yung aking pagrespeto at pagpapakumbaba. Kalit lang po ako na tao. Wala pong mawawala sa akin. Alam ko na sila, kung matutuloy ito, malaking tao si Sir Paul. Million subscriber yan. Na makakalagkit yung pangalan niya. Inisip ko din yun. Ayaw ko yung makalagkit yung pangalan ni Sir Paul dahil siya ay tumutulong. Pasalamat. Ipinagpapasalamat natin sa Diyos dahil may Sir Paul na tumutulong sa mga taong mahihirap. Yun. Inaangaan ko siya sa larangan na gano'n. Nagkataon lang na ako ay may pusong ina, may pusong anak na nangungulila sa ina, nangungulila sa mga anak. Kaya nasagasaan ko yung kanilang pamamaraan ng yung kanilang pagtulong. So kung ano man yung nila, syempre, nirerespeto ko na yun dahil yun, ipinaliwanag naman na nila. So, ayun. Meron na ngayong vlog si PB Unjay about kay Jeffrey. So, pinanood ko din siya. Hindi ko pa siya tapos, pero i-share ko siya sa GC dahil gusto ko malaman ng mga sa family ko din, diba? Gusto ko din malaman nila, maintindihan nila kung ano yung ipinaglalaban, ano yung mga din nila, yung mga side nila, na panaglalaban din nila, diba? Kung yung sa akin, pero ayoko ng din. Dahil ako ay nagre-respeto na sa kanila. Dahil sa paninindigan nila yon,
At sa paninindigan namin ay kumbaga nagkasalungat, no? Dahil sila ay naninindigan sa kanilang pagtulong. Ako naman ay naninindigan bilang isang nanay, bilang isang anak. So, doon lang at nagkasalungat, no? So, yun. Kaya humingi ako ng pasensya. Ayun. Kay Ma'am Dida at Tito Herms, banggitin mo rin. Opo, buong pamilya yung sinabi ko po. Mama Bella Pastara, buong pamilya. Kay Nanay Leeds, Tito Herms, sorry po sa inyo. Sorry po sa mga nangyari na ito. Wala mang bagay na hindi naaayos, di ba? Wala namang ibinibigay si God na mga trials na hindi natin nalalampasan. So, yung mga nangyari, alam ko, nakapagbigay aral sa bawat isa sa atin. Alam ko, ramdam ko sa aking puso at siguro kayo din, ramdam niyo din sa inyong mga puso, bawat isa sa atin, yung mga nangyari, may nakuha din kayo siguro ng mga aral, di po ba? O para sa mga basher, hindi ko alam, kasi iba naman yung mga paniniwala nila, di ba? So yun, huwag na sana pahabain pa, laglag lang. Opo, Ma'am Emel Castro, hindi na po. Mahirap talaga pag mapagmahal pag iniidolo. Yes po. Mami Santiago, anak, you don't have to cry, anak. Andyan, Mami. Andyan ka po. Thank you, nandyan ka po. Calm yourself and remain good and whatever mistake you make, God always around. Thank you, Mami. Nandyan ka po. Sorry po, hindi po kita na may message dahil busy po talaga ako. Busy. So, ayun, di ba? Mga kabayan ko, napanood natin. Yung sinabi ni Kumaring OFW. Siguro naman, doon sa mga buzzers, ay matatanggap nyo na yung mga sinabi ni Kumaring OFW. Bagamat may piklat o nasugatan ang damdamin ni Pugubiyero, pero pasasa at pasasaan, hihilom din yan. May piklat nga lang. Di ba ganun yan? At ganun din si Kumaring OFW. Kung nasaktan siya sa mga sagot ni Pugubiyero sa kanya, kung nasaktan man siya, at malalim na sugat ito, maaari din humilom ito at magkakaroon ng piklat. Di ba ganun yan, mga kabayan ko? At least, humingi siya ng paumanhin o humingi siya ng tawad kay Pagumbuhero at sa pamilya ni Pagumbuhero sa mga nasabi niya na hindi nagustuhan ni Pagumbuhero at ng pamilya ni Pagumbuhero. Di ba ganun yan, mga kabayan ko? So, tama lang yun ang ginawa niya. Di ba? At siguro, maaari mga kabayan, hindi na rin ipagpatuloy ni Pugubihero yung sinasabi niya na kakasuhan niya itong si Kumaring OFW. Dahil, yun nga sinasabi ko, mga kabayan ko, pag tinuloy ni Pugubihero ang pagsampa ng kaso kay Kumaring OFW, maaring itong si Kumaring OFW tumakbo at magsumbong sa tulpo. O, di ba ganun yan, mga kabayan ko? O, ano nga yung mangyayari? Di mo papanood ngayon ng nakakarami ng mga viewers ni Pugubihero yung isusumbong ni Kumaring OFW na ganito, ganyan. Kung ano man yun. At malalaman ng mga followers ni Pugubihero na hindi masyado aktibo sa panunood sa kanya, malalaman. At ano maging resulta? Pagpipistahan sila. Pareho sila pagpipistahan ng kanilang mga followers. Maaring may sumang-ayon kay Pugubihero, maaring mayroong hindi sumang-ayon.
Di ba ganun yun? Maaaring may sumang-ayon kay Kumaring OFW. Maaaring hindi sumang-ayon. So parehas. O anong resulta ngayon? Di masisira ngayon. Unang-una si Pugubihero kasi marami ang naniniwala kay Pugubihero dahil sa kanyang pagtulong, pag-charity, at marami siyang natutulungan na tao. E paano yung mga basher si Pugubihero na hindi sumang-ayon sa mga ginagawa niya? Di tuwan-tuwan naman to. Di ba? Makakuha sila ng butas na pwede nilang gawin, pagpistahan sa comment section nitong mga bashers na to, yung kung ano man ang mangyayari pag natuloy yung kailang pagsasalpukan dito sa social media. At nakarating nga sa tulpo. Alam naman natin ang tulpo. Marami ang viewers, marami ang followers. Di ba? Halimbawa ako, viewers. Hindi ako masyado aktibo sa social media. At minsan lang ako manood ng mga charity vlogger. Minsan lang ako manood. Halimbawa, palagi ako nanonood sa tulpo. Paano yun? Itong charity vlogger na hinangako, katulad ng Pugubihero, natulpo. Di ba? So, pangit. Masisira yung imahe niya na matagal niya nang iniingatan sa pagtsatsarit. Nang dahil lang, pumatol doon kay Kumaring OFW na kakaperanggot lang ang followers. At pinalalaki nitong mga bashers. Di ba ganun yan? So, tama lang ginawa ni Kumaring OFW na siya na mismo ang nagpapakumbaba at humingi ng tawad kay Pugubihero at sa pamilya ng Pugubihero. Tama lang ginawa niya. Para hindi na lumaki pa. Di ba? Ganun lang naman yan eh. Wala namang bagay na mabigat na problema kung na hindi nadadaan sa magandang usapan. Kung kaya naman kunin ng paupo, di gawin. Di ba? Kung kaya nang kunin ng paupo, gawin. Huwag nang kunin sa patayo na usapan. Yung nagpapataasan sila. Wag ganun. Di ba? Kaya tama lang, ginawa ni Kumaring OFW. Shoutout sa'yo, Kumaring OFW ha. Tama lang ginawa mo. Gawin ni kay Pugubihero. Sana matanggap niya yun. Yan namang natin. Inaantay natin kung ano maging kasagutan ni Pugubihero. Di ba? Kung ano maging kasagutan niya doon sa paghingang tawad ni Kumaring OFW. Di ba? Yan ang kasagutan. Yan ang inaantay natin, yung kasagutan ni Pugubihero. Kasi kung yun nga, sinasabi ko, inuulit-ulit ko, hanggat maaari, ayaw kong matulpo ang isang Pugubihero na matagal nang hinahangaan ng nakararami. Dahil sa dami ng kanyang natutulungan, sa ginawa niya pagtulong sa mga kabayan natin, lalo-lalo sa mga estudyante, ng mga scholar niya, tinutulungan niya. Kasi maaaring pagdating ng araw at nagkaganon man, maaaring hindi ganahan si Pugubihero sa pagtulong. Total, andyan na siya eh. Andyan na siya sa kinalalagyan niya. Kung hindi na sa ganahan, papaano pa yung mga taong tinutulungan niya? Papaano yung mga scholar na tinutulungan niya? Siyempre, wala nang gana. Paano gaganahan eh? Wala eh. Sinisira siya. Di ba? So, isa yan sa magiging magiging dahilan na maaaring hindi ganahan si Pugubihero. Biro mo? Isang Pugubihero ipapatulpo ng isang OFW.
O, di ba? Comment lang kayo mga viewers ko kung tama sasabi ko. Kaya tama lang ang ginawa ni Kumaring Ordo. Total, siya naman itong nagsalita ng mga kung ano-ano na wala namang basihan at siya na rin ang humingi ng tawad kay Pogo Bihero na ikinasakit ng damdamin ni Pogo Bihero yung mga sinabi niya nung una live. Kaya sinagot siya ni Pogo Bihero. Siyempre, nasaktan yung tao. Ginagawa lang niya yung pagtulong tapos sisiraan pa siya. Di ba? Na ayon kay Kumaring OFW, damdamin lang niya. Kaya nasabi niya dahil damdamin ng isang ina na nangungilili sa anak. Di ba ganun yun? Yun na naman, nasabi niya. Di ba? Nasabi niya yun. Pero yung ibang mga bagay na nasabi niya na walang basihan, pangit nga naman yun. Para sa akin. Di ba ganun yung mga kababayan? Kaya tama lang yung ginawa niya na humingi siya ng sorry. Buong kababaang loob na humingi siya ng tawad kay Pogo Bihero at sa pamilya ni Pogo Bihero. Tama lang ginawa niya. Ang inaantay lang natin yung kasagutan ni Pogo Bihero. Di ba? Pwede rin naman di sagutin ni Pogo Bihero yung paghingi ng tawad ni Kumaring OFW. At least nakapagsabi na siya na humingi na siya ng tawad. At taparoon naman natin yun. Di ba ganun yun? Kaya kayong mga bashers, kay Kumaring OFW, tama na. Huwag niyo nang gatungan pa. Huwag niyo nang gatungan pa. Kasi tama na yung usok hanggat maaari, takpan na kaagad para hindi umapoy. Di ba? Para hindi lumaki yung apoy. Tama lang. Habang maliit pa yung apoy, buhusan ng tubig para mawala na yung apoy. Di ba ganun yan mga kabayan ko? Sila sa akin. Tama lang yung ginawa ni Kumaring OFW. Good news yan. Good news. Kung may nambabas pa kay Kumaring OFW, problema na yan ng mga bashers na yan na hindi masyadong nakakaintindi. Kasi may mga bashers talaga na makikitid ang utak. At yun ang trabaho nila, mambas. Di ba? Kaya huwag natin silang intindihin yan, yung mga bashers na yan. Dahil sa totoo lang, makikitid talagang utak niyan. Yan yung mga taong mga utak talangka. Okay? Yan lang po, mga kabayan ko. Sana gusto niya aking comment, reaction sa video patungkol dito sa paghingi ng tawad ni Kumaring OFW kay Pogo Bihero at sa pamilya niya. Okay? Yan lang po. Bye! Ingat po tayo lagi. Pagpalain po tayo ng pumito.